2 cups na rice flour. 2 cups lang yan. 3/4 cup ng white sugar. Kung gusto nyo sobrang tamis ay maglagay kayo ng dagdagan nyo. Ayoko na maglagay ng asin kasi yung gata medyo maalat-alat na. 1 cup na gata na merong yes na pinaalsa ko na. Nilagyan ko ng 1 teaspoon ng sugar. Ilagay ko siya dito sa, i-mix ko siya dito sa powder. Yung gata natin ay hindi siya magandang klase. So kung gusto nyo ng gata na yung magandang klase ang gagamitin nyo. Yung gata natin, nabili ko lang yan si hapon para nagbili. Sa Dongke. 100 yen daw. So, doon sinabi niyang 100 yen ay hindi siya magandang klaseng gata. Kasi mahal ang mga gata ngayon. Imimix ko lang ito. So, gata pa lang ang nilagay natin yan na liquid ha. Gata pa lang. I-mix ko lang siya na maigi. Dagdag ako ng 1/2 cup ng water. Aligam-gam. Hindi siya mainit, hindi din siya malamig. So, hindi ko muna binuhos lahat yung water. Hindi yan marumi ha. Diyan ko minix yung yes and gata. Kaya ganyan yung color ng ating lagayan. Hindi ko muna ilagay lahat yung 1/2 cup na warm water. Ihalo ko lang to siya ng maigi kasi pangit ang result pag na-over siya sa water. Binuhos ko na lahat yung 1/2 cup ng lukewarm water kasi hindi pa masyadong makakilos ang ating mixture dahil gawa ng masyadong sticky. So, ang nailagay ko ditong liquid lahat is 1 cup ng gata, 1 cup, and then 1/2 cup ng lukewarm water. So, depende siguro, no? Kung anong ginagamit yung, powder na rice flour. Nabili ko lang ito sa Daiso mga day. May bibili kayo sa Daiso at saka sa Seria. Ngayon, kung gusto niyo makatipid, pwede kayong bumili sa Gyumo or di kaya sa malalaking mga supermarket. Mas marami nga lang siyang laman kaysa Daiso at saka sa Seria. Sa Daiso nabili ko ay 2 cups yan, nasa mga 400 grams. Tama ba ako? 400 grams ang 2 cups. So, yung ganitong texture day, okay na siya sa akin. So, gaya na sinabi ko, huwag niyong ibuhos lahat para hindi kayo ma-over sa water. Ayan lang. Hindi ko alam kung anong result yan kasi matagal na akong hindi nakagawa. Hindi naman tayo chef cook. Tapos, pakita natin pagmumukha natin kasi kababangon lang natin galing sa higaan. Pagmumukha natin asungot dahil kababangon ko lang galing sa higaan. Hayaan mo na yung mga uban-uban dyan dahil Saka na lang pag may time ako, mag-color ako. Sa ngayon kasi wala pang isang buwan itong buhok ba. Pag-straight. Atsoy dayo. Sugoy atsoy niring aka. Itong ama namin day, nilamig siguro ang itlog niya. Grabe siya makahiter dayo. Ginoo ko. Imane. Amay mo notes ko tiro. Tapos, yung sa sugar, kung gusto niyo, amay mo no, nantiyo na may kawakanay. Sa sugar dahil, kung gusto niyo matamis na matamis ay 1 cup niyo. Sa akin 3/4 lang, tama lang yun. Tapos tikman natin. Di ba tama lang? Kahit hindi niyo natikman, maniwala kayo sa akin. So, isasalang ko na ito mamaya mga day. Gusto ko na maligo. Na-rest ko muna yung mixture natin. Mixture ko pala sa puto rice. So, nagtangkad siya day. Ready to, na yan. Ready to bake. Ready to steam. Ayaw ko mag-bake. Steam na lang. Pinarest ko siya ng mga 30 minutes. Hindi ko na siya i-rest ng i-rest kasi baka umapaw siya, no? Buti pa itong mixture natin sa puto rice ay tumutubo. Yung gumagawa, wala talagang tubo na. I-mix muna natin. Mix. Mix nyo muna ito bago nyo ilagay sa hulmahan. Tapos, yung tubig na pagsasalangan natin nito, kasi steam nga ito, ay, na siya, kumukulo na siya. Nabili ko pa ito sa, sa Balintawak. Kami ng ate. Itong hulmahan na ito. Okay, masyadong steaky ang ating, akin lang pala. Masyado siyang steaky. So, hindi ko alam kung aapaw siya o hindi. Ay, malalaman natin yan siya mag-apaw. Ang nilagay ko pala dito is walang baking powder ha. Yeast lang siya na 1 teaspoon. 1 teaspoon na yeast. 1 cup na gata. Tapos, parang aapaw talaga to. 1/2 cup na lukewarm water. 2 cups ng rice flour. Tapos, 3/4 cup ng white sugar. Hindi na ako naglagay ng baking powder, hindi na rin ako naglagay ng salt. Kasi ang gata, medyo maalat-alat na kasi yan. Ewan ko kung sino nakakalasa. I-steam ko lang ito ng mga 20 minutes. May oras pa ba tayo? Ayan. Kung i-bake nyo, hindi ko alam. I-try nyo, i-bake. So, mangyayari dyan is, na siya, bibingka. No, bibingka na siguro siya, no. Nagpunta ka pala ako ng Dongke kanina dahil tapos yung dahon, may nakita ako, bibili sana ako. Naisip ko, wag na lang. Magtipid muna tayo kasi uuwi pa naman ako ng Pilipinas, no. Ay nako, wala tayong baon, wala tayong pamasahe. Okay.
So, ayun. Papakita ko sa inyo. Ayan na ang ating, Tapos, may sobra pa siya. Ayan ang ating, okay. So, ito ang aking mukha. Charot. Mamaya update ko kayo. I-check natin. Ako lang pala. Ang ating photo, hindi siya ngumiti dahil yung apoy, hindi ko siya pina-powerful. Yung apoy dapat, malakas kung gusto nyo ngumiti. Ngayon, hindi ko siya pinalakasan, kaya ganyan na siya ang kanyang result. So, tusukin natin para naman siya ay malaman natin, ako lang pala, naluto na. Luto na ba yan? So, luto na yan kahit may nagdikit, no? Lutuin pa natin ng mga 5 minutes. Ito na yung first batch. Ngayon, guys, kulang tayo ng ganito. Tapos, meron pa akong isasalang. So, ang gagawin ko, ay tanggalin ko siya sa ganito. So, madali na lang man siyang tanggalin dahil ito ay, kainit! Diba? Mamantika-mantika siya. Kahit hindi ko siya pinahira ng mantika, gawa ng, yung gata. Okay? So, mag-okay na rin kayo. Uy, grabe kainit, Day. Mahiwaga ang ating kamay, Day. Mamaya, Day. Ayun yung puto rice natin. Tikman. Mainit pa siya. Ito na lang may butas. Binutasan ko talaga yan. Ugoy, ginoo ko mainit pa. Super soft. Masarap to pag malamig. Luto na. Hindi siya masyado matamis. Ilagay ko yung exact ingredients. Puto rice kayo dyan.